Gipili po namon ini na lugar dahilan po na didi po sa ginsabi ni Johnny Kaina, didi ang lugar na kundiin nag-aasa po kita tanan na naton palangga na Secretary Jess Robredo buhay pa sa bumagsak aniya eroplano. Sa nina lugar nag-aasa po kita na sana mapadayon pa niya aniya pagbabago, aniya plano para sa Masbate. Gusto ko lang po mag-share sa iyo 2 months before na namatay siya. Nag-istoryahan mi sa iyang opisina sa Camp Crame. Ingon ni Secretary Jess, Father, ang ganda ng Masbate. May karagatan, lahat po ng mga minerals andyan po sa inyo. Bakit ganun po ang nangyari sa Masbate? Kami sa Naga, walang dagat, walang baka, walang minerals, pero na-transform po namin. Ano po kaya ang problema ng Masbate? Sabi niya, siguro Father, panahon na po para bigyan niyo ng mukha ang advokasya po ng Masbate Advocates for Peace. Sabi ko, Seth, ano po ba ang ibig mong sabihin? Ang sabi po niya, how about Father, kung ikaw na lang ang tumakbo pagka-governor para masolve po ang problema ng Masbate? At first po, ayaw ko because sabi ko sa mga surat ko sa Kapwa Padi. Before I decided, nagsurat po ako sa aton obispo, sa aton Kapwa Padi. Ang sabi ko sa pagtuna, I love my priesthood. Palangga ko ang akong pagkapadi. Aram ko na ako lang ang buhay na aram ko. Wala akong aram sa politika, pero dahilan sa sitwasyon sa Masbate, sabi ko, amo na po siguro niyan pagkakataon na this time, I will have a greater sacrifice. Isakripisyo po ang buhay, dili po ang bukasyon dahil na ang pagkandidato, party po ini sa panawagan ko bilang usad na padi. Kaya gipili po namon ini na lugar to stand up the challenge of Secretary Robredo. Sabi po niya, kung wala na sila magtindog para sa Masbate, na anuman ang himuon namon, dili po ina mangyari para po sa Masbate. Sa adlaw po na nakita po ang Lawas, sa gitawagan po ako ni Secretary Maruhas, sabi ni Sigmar, Father, pwede ba mabindisyonan mo ang Lawas ni Sec Jess? Sa pagtaas po sa metal casket, as I begin to, sa pagpangadjik ko po sa iya, dili ko mapugulan ang akong luha na magturo sa atubangan po sa niya patay na Lawas. Nagtangis ako dili kay barkada kami. Nagtangis ako dahil nasabi ko, sino pa kaya ang masandigan para sa Masbate? Sino pa kaya ang malapitan namon kung may problema po ang Masbate? And that moment, sabi ko, siguro kung namoy niyan panawagan, ipadayon ang advokasya ni Sec Jess Robredo. Sabi ko, willing na ako, pwede ko na ikahalada na akong sa diri para po sa ni na advokasya. Mga kaigmanghudan, dili po ako anad na mag-istorya po, kay dili po ako siguro politiko. Sabi ko nga ni Kaina, ang nanadan ko lang pag-istorya po kunada sa pulpito. Kung ang mga padi nag-istorya sa pulpito, manungod po sa inustisya, sa kawaraan paglaom, pabilin lang po ina sa sulod sang simbahan. Empty words na kung minsan ginabati sang politiko sa usad na talinga, ginaluwas sang mga lideres sa usad na talinga. Sabi ko siguro dagdagan na lang ang pagsermon, dagdagan na lang ang advokasya. This time, kung mag-istorya, hatagan po sang buon, agud talagang himuon po sang lideres po sang probinsya. Sa nakaagi po na Friday, Biyernes po na hapon, nagbisita po ako sa asawa ni Sec Jess Robredo, si Attorney Lene Robredo. Nagkadto po kami sa puntod ni Sec Jess dito po sa Eternal Gardens. Ang sabi niya sa akon, Father, good luck. Dili masayon ang suungon mo, pero sabi niya, don't forget to pray. Amuan ini ang ginaparasabi po sa asawa ni Doc Nonoy, si Ate G. Sabi niya, dubliyon mo po ang pagpangadjik. Sabi niya, dili basta-basta ang imo susuungon, dili basta-basta ang imo kakalabanon. Pero sabi niya,
I and suggest the spirit of Secretary Jesse Robredo will remain with you. Sabi niya, kaupod mo kami, kundiin ka man po mapakadto. So ano po ini ang pangyayari? Nano po kaya na? Adi po ako sa iyo atubangan. Nano po kaya na? Kami po ang ginindorsar sa Liberal Party para po ipadayon ang advokasya sin maayo na panggobyerno dito po sa aton sa probinsya San Masbate. Gusto ko lang po ini tapuson sa usad po na surat na ginhimo ko po kagada may pirmaman. Later on, iyo po ini mababasa. Tuguti po niyo ako na akon po ini pagkatapuson sa pagbasa sa ninasurat. Mga pinalangga ko na Masbateño, aniyo po surugoon Padre Leo Casas, nagdesisyon na magkandidato sa pagkagobernador sa Masbate sa maabot na eleksyon sa Mayo 2013. Aram ko po na damo-damo sa iyo ang mahunga, mangangarat, makatawa, mauurit o mamumundo, kay nano kayan usad na padi na pariho ko, tag-usad na ordinaryo na tao, nagkusog-buot na magsulod sa politika sa Masbate na maati, madugo, hurulgaan, paratayan, kwartahan, tagburuaan. Ang mismong klase sa politika sa atong probinsya na namulatan naton tanan ang nagduso sa akon para kumandidato. Na direkso na upudan kamo para baguhon ang politika kag paggobyerno sa Masbate. Aakuon ko po sa iyo. Antes ako nakaabot sa nina desisyon, dugay ko po inigin para isip kay damo-damo na komplikasyon ang nakasalalay sa ni, lalo na sa akong pamilya, mga amigo, sa akong bukasyon sa pagkapadi, sa simbahan, kag lalo na sa akong mga kahilungsod. Bilang usad na Masbateño, nagahandom ako sin kaayusan, kauswagan, kag katuninungan sa Masbate. Aram ko, halos tanan kita anuman ini ang advokasya. Usad po ako sa mga giningganyo ni Dipunto Secretary Jesse Robredo na magbutang sin pamayhon sa nina advokasya para magkaigwa sin alternatibo para sa pagbabago sa makaluluoy nato na probinsya. Dito po nabuo ang alternatibo Masbateño. Halos usad nakatuig na gindara ko ang bugat san pag-aisip tag sakit sa nakon tagipusoon. Damo po na pangadji ang akong ginhimo para mangayo sin kalinawan. Permi ko ginakita na akong patalibod para bantayan ang mga sinyales na magiya sa pagbuo sa nakon desisyon. Usad na simple na hapon sa nakaligad na Agosto, nangarap kita tanan tag namundo sa pagbagsak sa eroplano naging sakyan ni Secretary Jesse Robredo. Usad po ako na nangadji tag nanghingkamot na mailigtas siya sadto na aksidente. Pero sa gitawag ako ni Secretary Marujas para bindisyonan ang lawas sa naton amigo kag idolo, ang una ko nahunga sa akon sa diri, nano kay didi pagayod sa Masbate na namatay si Secretary Jesse. Damo po akong ginhanap pag ginunga para magdesisyon kung matugot ako na maging pamayhon sa advokasya sa alternatibo Masbateño. Pero ang nagsilyo sa nakong pagdalagan, amo ang tiwala kag suporta naging sabi kaging pakita sa akon ni Attorney Lene Robredo. Sabi po, ang taganda sa mangyayari sa Masbate, sabi niya, kung gumana ka. San magdesisyon ako, naging magaan ang akong tagipusoon, kag naging malinaw ang akong kaisipan. Dili ko ginahuna na damo ang mapaabot sa respeto, paghanga kag suporta sa akong desisyon. Kung wala sinda, dili ako makaabot sa ninapunto na ipahayag ang akong baratyagon yana. Usad po ako na surugoon sa simbahan. Nagasumpa po ako na maski diin na anuman na oras, ipalaganap ko ang surmatong sa Diyos, tagaagdahon ko ang mga tao pabalik sa manbo sa langit.
Sa sunod sang dugay na panahon sa seminaryo, tagbilang usad na padi, gitalinguha ko na maging maayo na alagad sang simbahan. Pwera sa pagamisa, naging executive director po ako sa mga programa sang social action sang simbahan para asikasuhon ang mga pumuluyo para sa proyekto pangkabuhayan kag ipaglaban ang mga hinanakit ninda pareho sang problema sa illegal fishing, open pit mining, issue sang kalusugan kag edukasyon kag iba pa. Ako man po otro na napili ni Presidente Aquino na maging co-chairman ni Albay Governor Joey Salceda sa Regional Development Council para sa Rehiyon 5. Sa ikaunom na tuig ko po bilang Vice Chair sa RDC, nakita ko kung panuan Masbate na bayaan sa aton mga kataraki na probinsya. Nakita ko man kung paano nagtalinguha ang mga lideres sa iba na probinsya sa Bicol Region para mapauswag kag atamanon aninda mga pumuluyo. Sa mga nakaligad na eleksyon, naging parte man po ako sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB, Masbate Advocates for Peace, UMAP, kag sa mga sektor na nagakampanya para sa honesto, organisado kag matuninong na eleksyon na nagalungsad sa Voters Education, Peace Rally, Covenants for Peace na pareho nagabantay sa eleksyon. Hataas po ang pagtuod ko na mauswag ang Masbate kay may likas na yaman kita sa kadagatan, kabukidan kag kadutaan. Estratehiko ang lokasyon sa probinsya pakadto sa Bicol kag sa mga probinsya sa Cebu, Samar kag Negros. Pero taliwas sani, dili nahali ang probinsya sa napulo na pinakapobre na probinsya sa Pilipinas. Problema paghihapon, maski ang pinakasimple na kinahanglanon sa uradlaw na pagkabuhay, pareho sang kawaranon sang supply sang barato kag malinis na tubig, inumon kag panghugas, limitado na supply sang kuryente, supisyente na pagkaon sang mga kabataan kag pangsuporta sa ninda pag-eskwela kag serbisyong medikal kag bulong. Sa likod sa mga matahong na kadagatan, baybayon kag mga isla sa probinsya, ang Masbate na nakabutang sa national na isyu dili kay bilang usad na tourist destination kundi bilang usad na election violence capital of the Philippines. May eleksyon man o wala, nababarita ang Masbate dahilan sa mga paratayan sa politika o enkwentro sa tropa sa gobyerno kag rebeldeng NPA. Kapariyo po niyo, nagahandom gayud ako si mauswag, matuninong kag mahusay na pagpadalagan sa gobyerno sa Masbate na ang prioridad amo ang serbisyo publiko sa mga komunidad, lalo na sa kabuhayan, kalusugan, edukasyon kag pagpatupad sa layi. Gusto ko man po sintadong na politika sa Masbate kag mapakinabangan naton tanan na mga Masbateño ang kasaganaan sa naton probinsya. Kaya po ginahangyo ko po na upudan po niyo ako sa pagsakripisyo kay pareho po niyo dili na kaya sa naton konsensya na pabayaan naton ang aton pinalangga na Masbate. Nag-aasa po sa niyo suporta, Padre Leo Casas. Salamat po sa damo-damo, lugod amoy niyan tuna sa pag-upod naton para sa usad na progresibo, matawhay na Masbate. Salamat po sa aton tanan.